Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update ngayong gabing ito ay pumapatungkol po rito sa ipinasilip na bagong logo Collegiate Records na kung saan ay atin pong matutunghayan at gagamitin di umano sa 2024 ng TVJ. Pero nakapagtataka no, ang bilis naman pong ipasilip. And sabi parang pina-finalize pa lang naman po ito ng TVJ. But well guys, yan pong atin pong pag-uusapan ngayong gabing ito. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And eto nga, para po sa gabing ito, simulan po natin ating balita patungkol po dito sa video nila Maine Mendoza na kung saan makikita nyo nga po dito yung pagka-shock ni Mengay sa videong ibinahagi nitong si Maha Salvador noon. And nakakatuwa no kasi sa friendship po nila Maine Mendoza and Maha Salvador makikita po natin na hindi man po sila nagpapangita or nagkakasama po dito sa Itbulaga na original. Kasi dati yung 4M magkakasama po, 'di ba? Si Miles, si Maine, si Maha, and si MJ. Pero ngayon ay hindi na sila nagkakasama dito sa original Itbulaga. Pero makikita natin ay yung friendship po nila is not over talaga. And they are happy sa bawat achievements ng bawat isa. So, ngayon naman ang katanungan, Collegiate Americans, ay kailan po kaya naman itong si Maine Mendoza? Kasi baby bumps po itong pinakita ni Maha Salvador, kina MJ and Maine Mendoza, na kung saan ay happy po silang dalawa. So, si Maine Mendoza raw po ay kailan kaya? Pero guys, ang masasabi ko lang po dito ay wag na lang po natin pressurein. Tama ba yun? I-pressure itong si Maine Mendoza. Mas mahirap po kasi kapag na-pressure. Mas lalo po nagiging delikado ang pregnancy journey Collegiate Records. So, hayaan lang po natin kung ibibigay na po yan ni Lord sa kanila. Mangyayari po yan. Samantala, dumako naman po tayo sa ating main topic para sa gabing ito. At ito nga po ay ang mainit na pinag-uusapan sa mga social media platforms kasi super dami na rin po ng mga legit vehicles ang super excited para po sa 2024 pasabog and of course big celebration para po sa comeback ng Itbulaga dito sa TVJ. And since binanggit na po ang tungkol sa logo, kanila pong binuking na pinaghahandaan po nila yan, pina-finalize, and then 2024 makikita na po natin. So meron po ditong lumabas no na kung saan ay ito ang magiging bagong logo. Eto guys, ayan. Itbulaga pa din, parang the same lang po dun sa dating itsura niya, Collegiate Records. Binago lang po yung kulay. Pero po pwede rin na fan-made lang po ito, no? Minsan po kasi mahirap din magtiwala agad sa mga balita na ganito, lalo pat sorpresa to para sa ating lahat. Kaya ka-OG po pwedeng meron pang ibang logo tayong matutunghayan sa 2024. Pero ganun pa man, ka-OG still ay nakaka-excite po kung ano ang mga mangyayari, kung papaano pong celebration ang ginagawa pong paghahanda ng TVJ. Siyempre, dapat big celebration po ito kasi Itbulaga comeback po ito Itbulaga comeback sa may-ari after pong angkinin ng Tape Inc. Although may, ilang buwan lang naman ang lumipas pero parang anong haba po ng ating pag-iintay, diba, Collegiate Records? Kaya naman ay dapat big celebration and deserve po ng TVJ ang mag-celebrate dahil at the end of the day sila po ang most affected sa issue po or sa laban na kanilang kinakaharap ngayon. Samantala, sabi dito ni Julieto Flores, magandang gabi sa iyo. Ano ba naman yung mga yan?
Mga nagigest lang kayo dati sa Itbulaga. Tawag pa nga ng tawag si Yorme kay Wally. Tapos ngayon, ay tawa pala, tawa ng tawa ang alam ko dun eh. Tapos ngayon, kayo na ang legit na Itbulaga. Ay, grabe nga naman yun. Gaguhan na itong mga to. Hahaha. Walang kahihiyan. Talaga naman. Ka-legit na records. Dati nagigest lang sila. Tapos biglang papaltan nila ang TVJ. Ay, hindi po papayag ang mga legit na records niyan. And karamihan po talaga sa kanila naging parte po talaga ng Itbulaga. Si Yorme, si Buboy, si Paulo, si Dasuri, si Winwin Marquez, 'di ba mga ka-legit records? Tapos babalitaan natin bukas makalawa pala sila na ang magiging host ng Itbulaga. Sino nga ba naman ang makakaisip noon ka-OG ni minsan hindi po sumagi sa isip natin na may papalit sa TVJ. Samantala, sabi naman ni Ferdinand Perez, magandang gabi rin po sa inyo. Shout out. Hintayin natin ang injunction na final ng TVJ sa Marikina Regional Trial Court para sa pagpapahinto sa tape na gamitin ang Itbulaga. Yes guys, so medyo malapit-lapit na rin naman, 2024 na. And actually ako ay kinakabahan. But ka-legit records ay meron naman pong tiwala. Kinakabahan pero andon ang tiwala po sa kay Attorney Buko na maipapanalo po niya ang laban na ito at mabibigyan po ng TRO itong tape Inc. Para sa gayon ay wala na pong talaga silang dahilan para gamitin pa ang titulong Itbulaga. Meron na pong writ of preliminary injunction tapos wala pa sila sa IPO, ka-legit na records. Yan yung mga mainit po nating talagang dapat abangan na balita sa mga susunod po na buwan. And nawa ka-legit records, patuloy po ang ating prayers of course no, na maipanalo po ng TVJ ito. Although meron na daw desisyon, meron na akong nabasang ganun na meron na, hindi pa lang na-announce talaga. But still naman po ang katotohanan ang alam kong totoo ay hindi po natin iiwan ang TVJ sa laban po na ito. Sabi naman ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, para daw mas madali mapatigil ng TVJ yung paggamit ng fake bulagta ng Itbulaga kailangan daw madesisyonan na yung kaso na nakafile sa Marikina Trial Court na writ of preliminary injunction. Yes guys, at yan din naman po yung sinasabi ko dito sa ating vlogs na ito ang sunod po nating dapat abangan. Yung writ of preliminary injunction. Kasi ito po ay pagpapahinto at ayaw ng ipagamit ng TVJ sa taping talaga ang titulong Itbulaga Pinapatigil na sila sa paggamit ng titulong Itbulaga kasi sabi nga po ni Tito Sen ay maraming mga tao silang namamanipula na sila ang tunay na Itbulaga hindi naman. Hindi naman sila ang tunay na Itbulaga. So habang ginagamit po nila ang titulong Itbulaga, akala ng tao sila ang tunay. So, kaya patuloy silang tinatangkilik. Pero says naman ng mga netizen, ng iba pong netizen, sa tagal daw po ng decision ay nakakuha na ng funds ang Tape Inc. But for me, okay lang naman kasi yung funds naman po na yun, nakikita po natin online, 4,000 lang naman. So, wala pa rin pong sinabi ito sa 100,000 ng TVJ sa online plus meron pa po sa TV. Samantala, sabi naman ni Sir Romy Obispo sa kanya komento, magandarang gabi sa inyo sir, shout out. Magandarang gabi po Ma'am Gandara, mas maganda po yun para mas maraming makakapanood sa malaking studio para masaya yung Pasko ng Dabricals. Yun ay kung mapagbibigyan nga po tayo ngayong Desyembre po na ito. Syempre, kapag malaki po yung studio na demand po natin, mahirap-hirap at matagal po yung gawin.
Siyempre, kailangan din natin i-consider ang gastos. Pero totoo po yan, maganda. Napakaganda po ng advantage kung sakasakali nga po na makalipat sa mas malaking studio ang TVJ. And kung tayo nga po naatat na, malamang ganun din po ang TVJ. Siyempre, sino po ba naman ang hindi gusto na makalipat po sa mas malaking studio? So, yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.